Isa pong nakakagulat na usapan ang lumabas kamakailan sa Newsmax tungkol po sa posibilidad na magamit ang cryptocurrency, partikular po sa XRP, para mabura ang $34.8 trillion na utang ng United States. Sa segment na ito na ibinahagi ng crypto enthusiast na si XRP King, ipinaliwanag kung paano umano maaaring gamitin ng gobyerno itong sa XRP bilang solusyon sa lumalaking pambansang utang or national debt. Ang ideya ay tila kathang-isip, pero ayon po sa ilang eksperto, posible ito kung magiging agresibo ang pag-i-invest ng gobyerno sa mga digital assets. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong ay paano po ba ipinakita ng Newsmax ang ideya ng paggamit ng crypto laban sa utang? Sabi rito, a recent discussion explored whether cryptocurrency could serve as an unconventional path to address the United States $34.8 trillion national debt. Yan, sa usapang ipinakita po sa Newsmax, tinalakay po nila kung maaaring gamitin ng gobyerno ng Amerika ang cryptocurrency bilang kakaibang paraan para harapin ang kanilang $34.8 trillion na utang. Sa halip na magpatuloy po sa traditional system ng utang, iminungkahi ng ilan na pumasok mismo ang gobyerno sa crypto market. Ang ideyang ito ay lumitaw bilang alternatibong paraan para i-reset ang pambansang ekonomiya sa panahon na bumababa ang halaga ng dolyar. Ang market impact po dito ay kapag mangyari ito, posibleng magkaroon ng napakalaking demand sa mga top digital assets gaya ng XRP na maaari pong magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo. Saan naman po nagsimula ang ideyang ito? Sabi rito, the idea was featured in a Newsmax segment shared by crypto enthusiast XRP King, who highlighted how government investment in XRP could in theory erase the deficit. Yan, ang ideya daw ay nagsimula po sa video ni XRP King na ibinahagi po sa Newsmax. Ayon po sa kanya, kung maglalagak ng puhunan ang gobyerno ng Amerika kay XRP, posible po nilang burahin ang deficit at kakulangan sa pambansang pondo. Ipinakita po niya sa segment na sa teorya, kapag tumaas ng malaki ang halaga ng XRP, maaari nitong mabayaran ang napakalaking utang ng bansa. Sa market impact, ang ganito pong pahayag mula sa mainstream media ay maaaring magpalakas ng kumpiyansa sa mga investors at magdulot ng matinding hype sa presyo ni XRP. Paano naman po inihambing ng Newsmax ang sitwasyon kay Bitcoin? Yan, sabi po rito ay it compared today's situation to an earlier point in Bitcoin's history when $348 would have purchase 1.7% of its total supply, noting that the same amount of Bitcoin today would be enough to pay off the national debt. Ayan, sa kanilang usapan ay ginamit po ng Newsmax ang halimbawa ni Bitcoin. Noong mga unang taon ni Bitcoin, ang $348 ay sapat para makabili ng 1.7% ng kabuang supply nito. Kung ang parehong halaga ay ginamit noon ng gobyerno, sapat na sana ito ngayon para bayaran ang buong pambansang utang. Sa madaling sabi, kung maagang nakapasok po ang gobyerno sa kripto, maaari sanang hindi ganito kalaki ang kanilang utang ngayon. Sa market impact, ang ganitong historical comparison ay nagpapakita po ng potensyal ng mga digital assets at posibleng magpataas ng interest ng institutional investors sa crypto market. Ano naman ang ipinahiwatig ng teoryang ito para sa mga programang pampubliko? Sabi po rito, the hypothetical scenario proposed that the government could have done the same for major public programs such as Social Security, using crypto's growth to backstop national finances. Yan, ayon po sa teorya, kung ginamit ng gobyerno ang parehong diskarte sa mga programa tulad po ng Social Security, maaaring naging mas matatagpo ang pondo ng bansa. Sa halip na umasa po sa buwis, pwedeng nakinabang ang Amerika sa pagtaas ng presyo ng mga digital assets gaya ng XRP.
Ipinapakita po nito ang isang alternatibong paraan kung saan ang technology ng blockchain ay nagiging bahagi ng pambansang solusyon sa utang. Sa market impact, ang ideyang ito ay nagpapalawak sa pananaw na maaring gamitin ang crypto bilang bahagi ng fiscal strategy ng mga gobyerno sa hinaharap. Ngayon ay paano raw gagana ang plano kung sakaling ipatupad? Sabi po rito tungkol dyan ay in the video, the speaker suggested that the government could theoretically allocate 1/5 of our annual tax revenue, roughly $1 trillion, to purchase XRP. At its current price of about $2.5 and a market capitalization of approximately $144 billion, the claim was that such an investment could multiply the coin's value by 8, generating an estimated $8 trillion in return. Ayan. Ayon po sa paliwanag ng tagapagsalita sa video, maaring ilaan ng gobyerno ang 1/5 o halos $1 trillion ng kanilang taunang tax revenue para bumili ng XRP. Sa presyong $2.5 bawat coin, ang market cap na nasa 144 billions ay tinatayang pwedeng tumaas ang halaga ni XRP ng 8 beses. Kung mangyari po ito, aabot sa $8 trillion ang magiging kabo ang halaga ng investment. Kaya ang market impact po dito ay kung ang ganitong scale ng investment ay totoo, maaaring mag-surge ng husto ang presyo ng XRP at lumikha ng domino effect sa buong crypto market. Paano naman po umano mapapanatili ang kita mula rito? Sabi rito, the argument extended further, proposing that the government could sell the asset at its peak to buy back after a market crash and repeat the cycle to pay off the national debt. Yan, ipinanukala rin sa video na maari umanong ibenta ng gobyerno ang XRP sa oras ng pinakamataas na presyo. Pagkatapos ay bilhin po muli kapag bumagsak ang market. Sa paulit-ulit na cycle na ito, maaring makuha po ng gobyerno ang sapat na tubo upang mabayaran ang kanilang pambansang utang. Sa ganitong paraan, nagiging parang financial strategy po ang crypto or crypto trading para sa pambansang ekonomiya. Ang market impact po nito ay kung ang ganitong modelo ay subukan po sa aktwal, pwedeng magkaroon ng matinding volatility sa market. Ngunit ito rin ay magpapataas po sa global liquidity ni XRP. Ano naman ang logic sa likod ng ideya? Sabi rito, the reasoning presented rested on the idea that cryptocurrency, unlike traditional currencies managed by central banks, derives its worth from the participants believe it to be worth. Yan, ang ideya daw po ay nakabatay sa katotohanang ang halaga ng crypto ay nagmumula sa pananampalataya ng mga gumagamit dito. Hindi ito kontrolado ng central banks, kundi pinapahalagahan ng market base po sa demand. Ibig sabihin, habang mas maraming naniniwala kay XRP, mas tumataas po ang kanyang halaga. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis ang pagtaas ng presyo sa mga panahon ng malakas na hype. Ang market impact po dito ay dahil market-driven ang halaga ng XRP, anumang malaking balita o institutional entry ay pwede pong magdulot ng sudden pump. Paano naman po inihalin tulad ng video ang crypto sa luxury item? Sabi rito, it compared this to a high-end luxury item that costs little to make but sells at a premium due to demand. The video maintained that because crypto's value is market-driven, large institutional participation could magnify its price exponentially. Yan, inihalin tulad din ng video ang crypto sa mga luxury brands. Mura itong gawin, pero dahil sa mataas na demand, nagiging sobrang mahal ang presyo. Ganoon din itong sa XRP, na habang dumarami ang gumagamit, tumataas po ang halaga sa market. Kapag pumasok pa ang malalaking institution, maring mas mapabilis ang pagtaas ng presyo ng ilang ulit. Sa market impact, ang ganitong pananaw ay nagbubukas po ng pinto para sa institutional adoption na pwede pong magdulot ng exponential growth sa presyo ni XRP. Ngayon ay bakit si XRP ang itinuturing na tamang kandidato ng Newsmax? Sabi rito, Newsmax presented XRP as a logical candidate
for such an experiment, and the asset fits due to its established presence, liquidity, and connection to financial institutions. Ayan, ipinakita po ng Newsmax na si XRP ang pinakaangkop na kandidato sa ideyang ito dahil sa kanyang matatag na network, mataas na liquidity at koneksyon sa mga institusyong pinansyal. Si XRP ay hindi po tulad ng ibang coins na puro hype lamang. May malinaw po itong layunin sa cross-border payments kaya madali itong i-integrate sa traditional system ng finance. Sa market impact, kapag naging bahagi ng mga plano ng gobyerno si XRP, ito po ay magbibigay ng napakalaking demand at tiyak na magtutulak ng bullish rally. Ngayon ay posible bang gamitin ng gobyerno ang escrow ng Ripple? Sabi po rito ay experts have argued for years that Ripple's escrow could settle the US national debt if the asset grows significantly. By leveraging XRP's global settlement capabilities, the US could stabilize its balance sheet and reinforce its influence over digital finance. Ayan, ayon po sa ilang mga eksperto, may potensyal ang escrow holdings ng Ripple para makatulong sa pambansang ekonomiya. Kung tumaas po ng malaki ang halaga ni XRP, maaari itong gamitin ng gobyerno ng Amerika para bayaran ang utang at patatagin ang ekonomiya. Sa paggamit po ng XRP Ledger para sa global settlements, maaaring mapalakas ng Amerika ang kanyang impluensya sa digital finance. Ang market impact po nito ay ang ganitong ideya, kahit theoretical, ay nagbibigay ng bagong pananaw sa posibleng papel ni XRP bilang bahagi ng global financial infrastructure. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang usapang ito mula sa Newsmax ay nagpapakita ng kakaibang pananaw kung paano po nagbabago ang pananaw ng mundo sa crypto. Dati ang cryptocurrency ay itinuturing na delikadong asset. Pero ngayon, pinag-uusapan na ito bilang posibleng solusyon sa pambansang utang. Si XRP po ay muling napunta sa sentro ng usapan dahil sa kanyang kakayahang gamitin sa global payments. Para po sa atin bilang mga traders at investors, magandang sinyalis ito na patuloy ang paglawak ng crypto adoption sa mainstream finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.